ni King Kong. But at least, limited na yung problems na kailangan intindihin dito ng TLID. Siguro ang kailangan nilang isipin is in-open nila yung Hilda na pwedeng kunin ni Kirk. That's right. Ang pwede mangyayari dito is TLID gets the Joy first pick. They get the Hilda on the other side alongside maybe the likes of, Vexana or a Valentina even. And in addition, now you have the Joy, right? Gaya na nabanggit mo. Hilda Val, maybe? Joy is gonna be a pickup here. Hilda or Valentina, just like what you said, could be an option here. Pwede rin yata sila mag-high-loss kung yun naman yung option na posible nilang piliin. But again, you have a total of 3 heroes na tinanggal na ng dalawang teams para magamit nitong si Super Friends. A Suyu would still be an option, pero since meron naman ang jungler, they could prioritize for the other gold laners as well. Yung Granger nga ang isa sa mga heroes na tinitingnan ko dito, pwede rin magamit ni Kelra just in case, pero knowing that the Joy is there, parang it's also a huge threat towards that gold laner. I mean, pwede pa rin naman nila pagsabayin yung Hilda and Granger or maybe even the Hylos into Granger. Yeah, for sure. Para at least meron silang pantakas with the Glorious Pathway. Pero they go for the Harit and the Gatot Kacha. None of the above yung pinili dito ng FNOP. And ang gusto nila dito is yung raw teamfight prowess ng isang Harit and ng Gatot Kacha. Mid-game power spike is a thing for FNOP. So TLID, kailangan nilang sumabay dito sa brawl na ipapakita ng FNOP kasi ngayon medyo all-in sila sa idea ng Joy. Kasi if you don't get the snowball ng early game, makakawawa ka sa Harith. Oo, as in, may hirapan dito ang Team Liquid Indonesia given na halos kumunoy din kasi yung lineup na meron ng ang Fnatic Onyx Philippines in like the first 2 picks that they have. You already have the Gatot Kacha, so you would expect na most of the battle spells like the Flicker and the Purify is gonna be wasted at this point in time. So ang build-up na ginawa dito ng Team Liquid Indonesia is to go for a tanky hero like the Hilda na posibleng mapunta na naman kay Aran. Hindi niya nahawakan to in like the first 2 games. So maybe magbago yung complexity ng laro na meron tayo and a power pick na ngayon ay mapupunta sa kanila, which is the Granger. May glue though. Yeah, for sure. May pwedeng kuning glue dito yung FNOP for third pick. Pwede rin naman Fredrin muna. Even though may Hilda na kalaban ng TLID, at the very least, important pa rin dito yung crowd control na meron na pwede manggaling mula kay King Kong and Fredrin. Hylos is still open for FNOP to take. I think yung tatlong yun yung best 3 options. Yung Hylos, si Fredrin, and of course the glue. Pero kinuha nila dito is the winning Suyo talaga. Still, it's the Suyo on King Kong. And marami nagsasabi na ito talaga yung pinakamatinding jungler sa kamay ng FNOP, especially on King Kong's hands. Kasi ang topic na rito is yung 10-minute level 15 na pwede makuha ni King Kong. Yeah, yun yung goal niya eh. I think pinag-uusapan natin to for a while now in like the past previous installments na ang gusto ni King Kong by 15 minutes by 10 minutes dapat maka-level 15 na siya. Maxed out. Oo, parang naiinis siya sa sarili niya pag hindi siya nakakuha ng level 15 within 10 minutes. So sobrang lalangan niya na, 'di ba, na yung turtle pinibigay na nila, ninanakawan niya ng jungle creeps yung kalaban. Nainggit nga si Fabian eh. Ginagaya niya si King Kong kanina, umi-invade na rin ng umi-invade na rin. Kung may King Kong cosplay, no? King Kong cosplay muna. Sabi niya medyo matalim yung kasi ni King Kong eh. Parang masarap gayahin eh. Pero now, FNOP, they removed the chip. Something that we've seen yesterday. Yup. Na ginamit dito ni Widi. And also, TLID is a very good chip team. Gets nila kung kailan sila lalaban. Maganda rin yung target selection nila with the portal. Even though may nerf na sa Y-Walk, it's still a valued skill dahil nabibigyan ka ng macro advantage. Especially when you have split pushers like the Joys, the Grangers. Kasi pwede mag-group up kagad yung TLID dito. So magandang heads up ban coming out from FNOP. Pero I think ang impending na parating dito mula sa parating pa. I think ang impending pick from FNOP is yung Hylos. Yeah. Fourth pick na pwede nilang kunin kasi it just provides so much mobility up against the Granger and the Joy. Yeah, you're gonna have a lot of problems pag nag-Hylos dito ang Fnatic Onyx Philippines. Now, instead though, they're gonna be the ones to ban it out. So merong posibilidad that they could go for the CC again. I'm not sure if that's one of the choices that you're looking at. Or Edith Kirk. Baka yun yung sinasabi ng FNOP. Sabi ni Why Not, oy, open Hylos. Tapos binan ni Kirk, edit ako. Edit ako. Siya na yung nagpali, no? The winningest. Yeah, I mean, at this point in time, you can do a combination of the winningest jungler or winningest jungle hero and then the winningest X-Plane hero para sa Fnatic Onyx Philippines. Let's see if that's what they're gonna do. But instead,
as expected, tinanggal nila yung Khalid kasi they've seen it in like a past couple of games. Ginamit din yung Widio and unfortunately, it didn't work out for him so well. Pero it leaves Fnatic Onyx Philippines with a pickup of the Edith or the CC na nakikita nga natin kanina mula kay Kirk, and he has a chance to get that one once more. Yeah. Ang iniisip ko rito, anong kukunin ni Super Friends? Open yung Veil. Even though it's something na hindi natin madalas makita from FNOP. Nandiyan din naman yung Valentina. I think those two are really good. Siguro with a possible Vexana pick. I think yung tatlong yun. Yung Aurora medyo hindi ko siya trip kasi may range factor din dito yung TLID, especially with the Granger. Yeah. Yung Popes ay magiging problema. Even if sabihin natin may pride of eye siya. Oh! Ito na yung Super Friends Special. Ang mga panigi mula sa Pilipinas ay dadating na naman muli. Courtesy of Super Friends locking in this Sicilian. You don't need to be stationary. Hindi mo rin pwede ka rin gumalaw na sobra while hitting your skills. Ang nag-iisang team na hindi factor ang late game existence ng Sicilian kasi early game pa lang, Piniplay na malaking nila. problema na si Super Friends, especially with the Sanguine's Claw. Kasi ang kinagandahan dito, very potent yung spell na yon against the likes of the Grangers and Joyce na sobrang reliant sa kanilang mga mobility spell with the Granger on the Rondo and of course yung mga Rhythm of Joy. So magiging malaking problema dito si Super Friends kapag umabot yung punishing skills ng FNOP. I like this Carmilla and Farsa pick from TLID. Ang tanong dito, last pick, I think Edith still? Arlot kaya? Could be a potential choice for them at this point in time. Yan ang posible nating makita dito sa Fnatic Onyx Philippines. Any thoughts? Matilda kaya? Matilda Matilda kaya? It is actually indeed open. Kaso hindi masyado nagmamatilda si Brusco eh. Or, since it's already the Grand Finals, di ba, may posibilidad na makita natin yun mula sa kanya. It could be a risk that we don't see him very often to use that Matilda, pero posible na magamit nila yan ngayon. Knowing na nandiyan naman si Spider Miles, we might have taught him like a few tricks up his sleeve, but we're still waiting for the final pick mula sa Fnatic Onyx Philippines. Will it be the Edith or will it be something else but the CC is gonna be the final choice to match up against the Hilda na gagamitin itong si Aran sa EXP lane. Fnatic Onyx Philippines already scoring 2, only needing 2 para makuha ang M6 World Championship. Can they continue the streak? Casters, paso. Hindi pa tapos ang misyon para sa Fnatic Onyx Philippines. 2 panalo pa ang kailangan nilang kunin at mapapanood na natin ang game number 3. Kami pa rin ang Casters, yung nga pala si Umi, kasama dito si Burrito at itutuloy lang natin ang pagla-live via satellite sa laban na ito. Grabe, kaabang-abang ito. Again, nirespeto na ng Team Liquid Indonesia ang mga heroes na laging ibinibigay dito ng kanilang kupunan. Pero may nailabas na bago. Nakalimutan nila yung Sicilian. Oo. Sa mga RD, pag open yan, first pick yan eh. Oo, at kung maaalala mo, no, si Super Friends din ang isa sa mga pinakauna na gumamit ng Sicilian sa loob ng ating local na liga, which is MPL Philippines. And going way back, I would say na pati yung coach niya na si Yeli Hayes dito sa Onyx Philippines ay ginagamit din ang Sicilian na yon way back. Next play, Evo's days pa niya. Mahaba-haba talaga ang history ng mga heroes na yan. At ngayon ay aabangan natin ang panibagong history na itatala ng magkabilang kupunan na to. Again, 2-0 rather, in favor of Fnatic Onyx Philippines. At naghahanap pa rin ng Team Liquid na magiging sagot dito sa laban na to. At kung kailangan nila maghanap ng sagot ngayon na to, kasi kapag nanalo pa Fnatic dito, match point na. Match point na talaga, pero mukhang si Aran ata ang unang mabibigyan. Level 2, pero nandiyan ang revitalize with a Sanguine Claws. Isa na lang. Buti na lang nabuhay siya doon. And may natirang maliit na buhay dahil nga doon sa pagkakasakto ng damo at nung kanyang revitalize. Pero ready pa rin dito ang Fnatic Onyx Philippines. Ipagbakbakan pa rin. Palag lang ng palag, tas sasapak pa si Brusco, pero syempre wala pa rin mamamatay. Buhay pa rin yung Hilda. Syempre, may first blood na agad. Ilista mo na. King Kong na yan, nakuha na kagad ang kanyang gusto. Ito na naman yung mga masahe. The Filipino massage. Mula kay King Kong. The Filipino Masahisto. Hindi ko alam kung Parang hindi nyo magugustuhan. Wag na nating ituloy, papi. Wag na. Ayan na, saktong grass lang para kay Aran. Alam mo naman pag Hilda ka, di ba? Pag kulang sa lakas,
Kapit sa grass. Ayan. Kaya may makapag-heal pa rin, makakapalag pa rin naman, pero sumasakit na si Kirk. Sumasakit na. Wala na, nakipagsabayan na kahit nasa grass eh. Sabi niya, sige kahit kumapit ka sa grass, hindi mo kakayanin. Yo lang. Ang sakit talaga ng sisi kapag 1v1. Pero kung gustong baguhin ito nila Ezekiel, dadaan pa rin naman dito sa may XP lane. At sisimula na nga dito ni King Kong ang ating pinakaunang pagong ng larong ito. Witty magbibigay ng vision pero mukhang sure naman na Tato. Maliban na lang. Wow! Pa ni Fabian yung pagong na yon sa may gamit ng Revitalize ngayon. Itong si King Kong ay umaabante na rin. Kaya napakatapang talaga ni Gwen. Gamit yung Adventures pero hindi magiging sapat dahil apat yung sumalubong sa kanya. Ito na yung early game prowess na meron dito ang Team Liquid ID. Tandaan natin pang late game kasi yung lineup natin. We have a Harith, we have a Sicilian in the mid lane. Lamang talaga sa early game ang Team Liquid ID dito, especially with the Hilda pick. Na isa sa mga special na putay dito ni Aran sa Indonesia. Oo. Yan din yung ginamit niya para talunin ang RRQ. Oo nga eh. And siya actually nagpauso niyan doon sa kanilang rehiyon. Pero ang sakit ni Super Prince. Ngayon lang ako nakakita ng early game na si Silon, tas mahapdi na. Di ba parang sobrang dalang natin makakita ng ganun no? 3 minutes pa lang masakit na. Di ba? Paano pa kaya mamaya? Feather Air Strike na gamit na naman ni Ezekiel. And look at the zoning coming in from Super Prince. Agarang na-cancel yung kanyang Feather Air Strike. Pero ito na, 2v1. Elra, may summon force pa naman pero mukhang sa taas pala ang hanap. Another great rotation coming in from Team Liquid ID. Pero parang hindi babawi dito na walang gante ang Super Family as they will take Winnie down. And ito yung maganda para sa Fnatic, no? Ayaw nila nang nalulugi sila pag may trade. Oo. Tuwing sabihin na lang natin na magkakaroon ng play doon sa kabilang side ng mapa, maaasahan mo na ang Fnatic Onyx Philippines ay gagawa ng trade doon sa baba. At ganyan na nga po kaangas si Kelra. Sinusubukan na niyang isolo kill si Aaron Shiki katulad na lamang ng kanyang ipinangako dati. Alam ko biro-biro lang yun, Burrito, na 7 kills sa lane. Medyo mahirap naman talaga gawin. Pero the fact na sinusubukan ito ni Kelra, yun yung masama para dito kay Aaron Shiki. Diba? Tsaka kung maalala natin, games 1 and 2, isang beses lang namatay itong si Kelra nung game 1 pa. Medyo padulo pa yun ng laban, diba? So, for Team Liquid Indonesia, kailangan talaga nilang mas maging pulido pagdating sa mga objective takings. Kaya nga nito, doon nakuha naman nila yung game 1, yung pagong. Pero this time, si Ezekiel napaflicker na rin. Super Prince, andun yung kanya mga bad freeze and bad impact na paggamit ng Revitalize. Tinitigan lang ni Super Prince dito. Grabe. Feather Air Strike na iba to na rin. Matatamaan si Kelra at si Super Prince. Witty with a stun. Pero mukhang si King Kong ang uunahin nila. Nice blood mula dito kay Carmilla. Nakaiwas pa si King Kong doon habang si Bruce ay nakakuha na ng kill. Fabian with a second turn. Pero si Witty ay naabutan. Pero mapapatayin siya kamay dito ni Fabian. Pasok din ulit dito. Itong Joy na ito na nakatatlo against Fnatic Onyx Philippines. At nagsiyahan ang Indonesia. 2 games lang nagtitimpi. Kailangan nila yan. Naisigaw na malamang yung mga nasa watch party napatayo pa yan sa mga inuupuan nila Oo, syempre, parang yung early game talaga mapapansin mo rin yan. Ito, real analysis. This game or the last few games ay nakakalamang naman talaga ang Indonesia. Napakaganda ng early game na playstyle nila pero mukhang habang nangyayari yung laban sa taas ay makakaligtas pa nga ata. At ganong kalupit, may laban na i-replay habang pinapanood natin yung laban dun sa baba. Nakaiwas si King Kong doon na may maliit na abaka fiber ng kanyang damit ang nabuhay. Ang nagligtas sa kanya doon. Again, nakita natin yung attempt dito rin Team Liquid Indonesia. And ang problema lang, na-shutdown dun si Fabian, 5-1 and 0. Pero nakipagsabayan si Kero under the base. Grabe! Versus 3, pero grabe naman yung mga in-out dito ni Kera. Habang si Aran naman ay tinamaan din ng Sangking Show. Federation mula kay Ezekiel. Nakakuha na naman ng kill dito Fnatic Onyx Philippines. Habang si King ay umaamba. Pinasok niya dito itong si Fabian. Naagaw yung crab doon or yung salagubang doon. Pre, walang respeto sa Torre si Kelra. Grabe naman yun. Alam niyang may damage yung Torre na yun. May damage din na nanggagaling kay Aran. Pero the fact na kalkulado niya yung shield na nabibigay ng Chrono Dash na alam niyang sapat na makakaligtas siya. Wow. The knowledge coming in from Kelra. Ito yung masasabi natin na hindi lamang micro yung dala ni Kelra. Meron din siyang innate game knowledge na alam niyang sapat yung shielding niya na kaya niyang gawin yun sa ilalim ng Torre. Alam mo, sabi kasi ni Kelner dito, 2021 pa lang ginagamit ko na to Mga kasabayan yan, mga alis pa nga di ba? Oo, si Widdy, hinahabol dito.
Pero kailangan yung Miss po, nagamit din kagad yung Revitalize. Medyo may ninervyos ng konti dun si Witty. Oo, maagang revitalize. Maaga. Pero parang nakita niya rin kasi yung damage ni Super Prince. Nanigurado na lang si Aran ay manggugulo. Pero ang tanong ay kaya niya kaya tiisin yung damage? Parang hindi ata. Nako, ito, minasahe na naman siya dito ni Kirk. Fabian, nakuha yung ikatlong pagong. Pero nakakuha na ng kill ito si Fabian. Nanggigigil na itong Joy na ito. 6-1-0. And ang Fnatic Onyx Philippines, alam nila na hindi na nila kailangan lumaban pa. Comfort pick din kasi ito ni Fabian. This is one of those heroes na alam mo pag nahawakan ni Fabian ay masaya siyang gamitin ito. And the same could be said here, mas lalo na para kay Aran na comfort pick talaga ang Hilda. Pero mukhang mabaril-baril na, pero napakagandang sandwich cross mula kay Fritz. Okay, may ibit natin si Prince dito pero nagamit niya yung kanyang flicker habang Zaman Cheeky. Force! Avatar of the Guardian! Pero walang inabutan doon na si Ezekiel lang pala magiging punteriya. Kelra with a double kill. Hindi pa tatapos dito ang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. Brusco! Fabian, nakakuha ng kill. Nandun yung washing mula dito kay King Kong. Nakabawi din si Kirk lang isa. Tatlo ang tumumba para sa Team Liquid. Oo, isa pa. Yes sir! Double kill pala kay Kirk! At parang kanina lang, every time na umaabot tayo sa 6-7 minute mark ay may ginagawang play ang Fnatic Onyx Philippines para mabaliktad yung gold lead na nakukuha ng Team Liquid ID. At agara na nga magpupush. Nahuli dito si Widdy yung bat piece ay nasa pa rin at tatali pa! Aaron Cheeky! Si Kirk na ata ang unahin nila! Nakakahuli din ang kill dito ang Team Liquid Indonesia. Pero ang daming na-expend na ultimates doon. Atras muna si King Kong. Again, nakabawi ng momentum ang Fnatic Onyx Philippines. Tama ka dun eh. Kapag umaabot ng mga 6 minutes, 7 minutes, may something na nangyayari. Yun yung nagiging rason kung bakit nababaliktad ng Fnatic yung laban. Pero ngayon medyo na-mitigate ito ng Team Liquid ID. Hindi katulad kanina talagang mababaliktad ng 180. Yung tipo na biglang magkakaroon ng 2K gold lead. This time around ay 200 lamang. In fact, even ball game ang ating natutong ngayon 9 minutes in for Fnatic Onyx Philippines. Sa totoo lang, Burrito ay okay na tumagal itong laro. Sicilian tayo eh. Oo nga eh. Alam ng mga Pinoy RG players yan. Alam na alam. Pagka nakita mo yung Sicilian tas umabot ng 15 minutes, 20 minutes, hindi matatapos yung laro. Sobrang taas din kasi talaga ng kakayahan yan dumipensa eh, no? And tama ka doon. Napakahirap dito para sa Team Liquid kaya meron silang timer. May ticking time bomb sila na hinahabol dito at kailangan nila ma-defuse right away. Kaya lang ang problema, umiiwas din ng Fnatic Onyx Philippines. Iniiwas sila si Super Friends. Ayaw nila makakuha ng death. Well, in fact, kanina nga parang humarap-harap pa nga siya doon at hindi pa napatay eh, no? Oo, grabe yung tapang ni Super Friends. Alam niyang pag may flicker siya, ay kaya niyang makahanap ng magandang pwesto para makapag-reset. Tsaka yung mga paamba-amba niya ng mga sanguine claws. Yan na nga, Feathered Airstrike na gamit na. Si Kelra mababurst down pero napakagandang stun mula dito kay Widdy para pigilan si Brusco. Fabian versus Kirk. Pero yung vengeance atay hindi magiging sapat dahil the Rhythm of Joy ang tatapos sa kanya. At 4v5 scenario na nga para dito sa pinakaunang Lord ng larong ito. Lamang ang Team Liquid ID. Okay, walang rectifying bits dito si Fabian. So medyo susunog muna sila dito ng konting oras. And kung titingnan mo, no, based dito sa lineup din kasi ng Team Liquid, maganda rin eh. Kung saan manggagaling yung lineup, yung damage nila dito, pwedeng pumasok si Fabian mula sa malayo kay Ezekiel. Pero andito ata ang Team Liquid. Hindi niya ma-steal pero makakatakas naman ata. Pero napakasakit na rin dito ni Aaron Cheeky. Respect para sa Team Liquid ID. Napakaganda ng kanilang naging execution in that Lord fight. Pinitas nila si Kirk, rumekta sila sa Lord at binurst lang nila nang wala nang pag-iisip pa. Oo, alam din kasi nila na nagamit na yung Purify dito ni Kelra. And ngayon ay yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Naka-ready ang Fnatic Onyx Philippines para sa pagdepensa. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Pagdating talaga sa mid hanggang late, napakalakas ng composition ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya nagmamadali ang Team Liquid. Nire-remind nila yung sarili nila. 10 minutes na kailangan natin bilisan. Pero mabilisan din natin mag-burst na gagawin dito ni Kirk. Pero hindi sumapat dahil kumapit sa grass itong si Aran. Hindi kinaya ng hilot par. Medyo masakit din at nandyan pala ang tropa ng Team Liquid ID. Nice attempt mula dito kay Kirk. Buti na lang hindi na rin niya ginamit ang kanyang vengeance. Makakadepensa pa naman dito ang Fnatic Onyx Philippines. The wave clear is there. Feathered Airstrike na gamit na pero King Kong medyo delikado. Mukhang hindi naman na matatamaan. Saktong kembot lang papunta sa may wall. Okay, Lord lang ang nagiging target nila dito. Ito na yung mabilisang pagbasag
or pagpatay ng Fnatic Onyx Philippines doon sa Lord. Again, 4.55k yung gold lead. Medyo kumakalma lang sila pero hindi nakalmado yung mga Sangin Claw at back impact dito ni Super Prince, ha? Oo, tsaka tandaan natin, binibigay na pala kay Super Friends yung purple buff. Oo. Kaya meron ding level gap between Fabian and King Kong dahil binibigyan daan para kay Super Friends. Ouch! Naku, ang sakit na pala, pero yung healing Grabe. sa Bats Feast! Nakasurvive pa dito si Super Prince at nakapag-clear din ng mabilisan. Walang mababasag na inner or base turrets dito ang Team Liquid Indonesia. Pero medyo safe sila at Oo. gusto nila itong nangyayari nito. 4.5k gold din sa kanya at majority ng mapa ay kontrolado na nila. At ayun na nga, yung early game ng Team Liquid ID nagbunga din ng isang napakagandang mid-game para sa kanila. Talagang kapit na lang tayo sa late game na meron ng Fnatic Onyx dito. Ang magiging kalaban na lang dito is si Aaron Shiki. Oo. Pag umabot tayo ng late game, masakit na rin kasi yung mga poke na manggagaling dito sa Granger. Oo. So it's up to King Kong and Kirk na makapasok dun sa likod para hanapin yung carry ng Team Liquid ID and maybe even secure the kill. But then again, as long as makabili sila ng tamang oras lamang para dito kay Prince at Kelra, ay kayang-kaya nilang lumaban ng front to back. Well, masasabi ko tama ka dun eh. And bukod na dito kay Aaron Shiki, itong si Ezekiel, nararamdaman na rin natin yung damage ito. At isa sa mga rason ko bakit di rin makapwesto na maganda si Super Prince. Pag nilapag yung Feathered Earth Strike, kahit may mga Sangin Claw, may mga bad impact itong si Super Prince, hindi niya malatag ng maganda dahil nga medyo naiilang din siya dun sa lawak nung vicinity nung Feathered Earth Strike. Ay! Pero nakatukan siya dun ni Aran. Wow! Kaya naman, sakto din yung Curse of Oh, Blood. no! Dalawa na patumba, magiging tatlo. Brusco na ay naisama na nila. Habang si Kirk ang magiging next target pero nagpagamit din ng Vengeance. Dumadive na dito ang Team Liquid Indonesia. Wala sila mga minions dito. Nakaapat ang Cavalry. What a flank mula sa Team Liquid ID. At mukhang endgame na ata ang kanilang hinahanap. May minions na sa asat. Si Kirk lamang ang didepensa. Tatapusin na nga ata ng Team Liquid Indonesia ito. Game number 3 ay mapupunta sa Cavalry. At nakabalik na nga sa seryeng ito ang Team Liquid, securing their